Tapusin muna natin ang lakad natin bago ka lumandi. Ang hiling mo talaga, kaya laging maghang ko sa'yo eh. Kunwari reklamo ko na ikinatawa nito. Maga ba? We will check later kung talagang namamaga. Are you excited to be my wife, baby? Tanong nito, sino ba ang hindi ma-excite na maikasal sa lalaking pinapangarap mo lang noon? Baliw. Sakto namang labas ng Tita May kaya naman ay lumayo na naman siyang muli dito. Iho, here is the ring. Just wire the payment to my account. Sabi nito na iniabot ang 2 kaheta sa katipan. Yes, tita. Thank you. Sabi nito sa babae. Kindly check the items before you leave. Paalala ng matanda. Kaya naman ay binistahan ng lalaki ang mga singsing. Umanda talaga ito sa kanya oras na maikasal na silang dalawa. Alam niyang matutuwa ang best friend niyang si Miko. Nang masiguro na tamang ibinigay na item ay tumayo na silang pareho. Thank you po. Nahihiyang ani Ella dito. Alam niyang hindi magiging madali sa kanila ang lahat. Alam niya na marami pa mga pagsubok ang nakatakda nilang pagdaanan at danasin, ngunit alam niyang kakayanin nilang dalawa. Sapat na siguro na mahal nilang isa't isa para manatiling loyal sa kanilang mga nararamdaman. Let's go, baby. Baka umusok ng ilong ni Yael. Kanina pa yung sinisipag na tumawag, as if I care. Biro nito, inakay na siyang paalis. Nakakakaba, ngunit nakaka-excite ang mga nangyayari. Naglalakad na silang palabas ng mall, ngunit lumiko muna ito sa isang salon na sa labas ng mall lamang. Saan pa tayo pupunta? Tanong niya dito. Salon is our new destination. Let's go inside. Sabi nito sa kanya na inakay na siyang papasok sa loob ng salon. Moggy, make my wife beautiful. Utos dito sa babae. Wow, she's so pretty, Kuya Rafael. Bulalas ng babae na makita siya. Bigla tuloy siyang naging conscious sa kanyang itsura. Hi. Kimi niyang bati dito. Baka sabihin maldita siya. Hi po, she is Ella, right? Tanong nito kay Rafael. Yes. Sagot ng isa na nakangising nakatingin sa mukha niyang halata ang discomfort. So sinagot ka na pala, kuya? Okay, let's go. Ate Ella. Sabi nito na pinaupo na siya. Huwag mong kapalan yung makeup ko ha, please. It's uncomfortable. Sabi niya dito. Noted po ate. Sagot nito. Tommy, ikaw na bahala dito kay Mrs. Villanueva. Bigla siyang namula sa itinawag dito sa kanya. Nakakakilig palang matawag ng Mrs. Villanueva. Ibang feeling pag matawag sa apelyido ng lalaking mahal na mahal mo. Maganda na naman na ito. Konting enhancement lang. Sabi nung Tommy. Hinayaan niya mga ito na ayusan siya. Nakatitig lang sa kanya si Rafael na parang baliw. Kunwari nakatingin sa magazine na binabasa ngunit maya't maya naman ang sulyap sa kanya. Ay naku kuya, di ko naman aanuhin itong asawa mo. Kalma ka lang dyan. Natatawang puna ni Tommy at nahalata yata nito ang ginagawang pagsulyap ng nobyo sa kanya. Nagagandahan lang ako sa asawa ko. Sabi naman ng loko-loko, lakas talagang magpakilig ng gago. Maya-may nagpaalam na sila sa salon. Isunuot na din niya ang puting dress na gagamitin niya. Nang makarating sila sa City Hall ay lalong nadagdagan ng kanyang kaba, ngunit mas lamang ang nadarama niya excitement kesa sa nervyos. Lamig ng kamay natin ah. Biro niya dito habang naglalakad sila. Halatang halata ang kaba sa mukha nito lalo at mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. I'm just excited to get married today. Shit, my knees are trembling, baby. Sabi nito nang malapit na sila sa may elevator paakyat sa floor na kinaroroonan ng opisina ng mayor. Kinakabahan din naman ako. Pero ito siguro talaga. Sabi niya naman dito. No chance to escape, baby. Bulong nito bago binuksan ang pinto sa harap nila. Umungad sa kanila mga kaibigan ng nobyo at ng kuya niya. Halos mapuno ng mga ito ang silid. Seriously? Lahat kayo? Tanong nito sa mga kaibigan na lahat ay pawang nakakoat pa. Natatawa siyang tumingin sa mga ito. Mukhang mas prepared pa mga ito kaysa sa kanilang ikakasal. It's your wedding day, moron. So we should be here? Sagot ni Reeve na katabi si Hans na hawak ang cellphone. Malamang ay takot na baka makaligtaan na naman ang tawag ng asawa nitong si Alice. Moral and immoral support, bro. Sagot ni Dustin. Makikikain lang ako. Sabi naman ni Jai na pinagbabatukan ng mga kasama nito. Hindi mo talaga mahalatang pawang mga bilyonaryo ang mga ito. Mas mukha kasi mga kanto boys sa mga ito. Napakakukulit at ang gagaslaw ng mga ito. Sorry, I'm late.
Humihingal, nahiyaw ni Caro na kasunod si Red. Hindi pa pantay ang pagkakabotones ng polo nito. Sinong ring bearer? Tanong ni Sander na nakatingin kay Yael. What? Why are you looking at me like that? Idiot! Ring bearers for kids! Singhal nito. Anyone can be a ring bearer. Dustin and Lester, since you are the youngest, please volunteer. Seryosong sabi ni Ree pero alam nila na lihim na natatawa ang baliw na lalaki. Sobrang seryoso nito pero pagkasama mga kaibigan ay baliw din pala. No way! Come on, kaya mo na yan, Dust. Turo ni Lester kay Rafael. Damn you, bro, you can get married without that ring bearer? Sabi ni Dust na nalalaki ang mata. Okay children, pwede na ba kaming ikasal? O mag-uusap pa kayo? Kasi kung oo, labas muna kayo. Gusto ko na maikasal. Sabi ni Rafael sa mga kaibigan. You know? Ay, Captain. Bibi Ella, ihanda ang tuhod ni parang Rafael later. Biro ni Kuya Dos na nakangising nakatingin sa kaibigan na pawis ang mga kamay sa nerbiyos. Before we proceed to the wedding process, pumirma na muna kayo. Sabi ng babaeng nasa likod. Ito yatang assistant ang mayor. Mukha itong manang manamit ngunit halata ang gandang taglay nito. Nakaupo sa likod nito ang gwapong lalaki na tila lawi na nakabantay sa secretary nito. Walang iba kundi ang kaibigan at kabarkada ng kanyang kuya. Nabasa niya ang nameplate na nasa mesa. Honorable Kristen Cordova. Anyway, parang Kristen, baka naman pwede mo kami ipakilala kay Miss Secretary. Sabi ni Gio. She's off limit. Sagot naman ng isa. Mayor ka? Hindi sa tinig ko. Di halata no? Pero oo, nanalo siya sa pagka-mayor last election lang. Sagot ni Yael. Siya ang naunang pumirma ng mga documents na nakahain sa harap nila. May kinuha pa itong photographer na ngayon ay kumukuha ng kanilang larawan habang pumipirma siya at si Rafaela. Tara na, umpisa na natin. Sabi nito nang matapos na sila sa pagsusulat. Naglinya naman ang mga baliw para padaanin silang dalawa sa gitna. Halos hindi niya naiintindihan ang mga susunod na pangyayari. Basta ang alam lang niya ay ikakasal siya ngayon sa lalaking bukod tanging nakabihag sa kanyang puso. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Sabi ni Kuya Kristen. Nakangiti ang mukha ng mga nakasaksi sa kanilang secret marriage daw pero madaming nakaalam. Mukhang legit naman ang kasal. Sa dami ba naman ang kanyang pinirmahan ng mga papel kanina? Imposibleng peke ang mga iyon. Pero wala na siyang pakialam. Ang tanging mahalaga sa kanya na ngayon ay ang saya na dulot ng secret marriage nila ng kanyang kasintahan. Maingat itong itinaas ang kanyang baba at ginawaran ng isang malalim ngunit puno ng pag-iingat na halik. Napuno ng masigabong palakpakan. Doon palang huminto ang lalaki sa paghalik. Awat na pre, mamaya na lang sa honeymoon. Biro ni Kristen. Nahiya naman siyang halos magtago sa likod nito. Kau kasi, alam mo namang malakas mga asar mga baliw mong kaibigan. Paninisin niya. Just don't mind them. Ang mahalaga masaya tayo. Bulong nito. Sa wakas natupad na din na matagal mo ng plano. Congratulations for both of you. Bati ni Kuya Damon sa kanila. Thank you, Kuya. Sagot niya dito. Best wishes, Baby Ella. Basta, pagtatakas ka ulit, alam na kung kanino ka lalapit. Biro ni Yael na sinamaan ang tingin ni Rafael. Mga baliw talaga. Wala man lang nag-abala magdala ng regalo sa inyo? Tanong ni Rafael. Dumukot naman ng 20 si Dos at iniabot kay Ella. Baby Ella, pasensya na sa akin na kayanan. Sabi ng baliw at nagtawanan lang ang iba. Napailing na lang si Ella. Malugod ko pong ipinapaalam sa inyo na pwede na po kayong umuwi tapos na ang kasal. Sabi ni Rafael. Uy pre, wala pang reception. Awat ni Jai. Wala naman kayong regalo. Sayang lang kung papakainin ko pa kayo. Sabi naman ng baliw niyang nobyo na secret husband niya na ngayon. Mabilis na naglabasan ang regalo ng mga baliw. Ito lang nakayanan ko. Sabi ni Hugo, kapatid ito ni Rafael kaya bayaw na niya ito sa ngayon. Inabot nito ang isang bungkos ng papel. Kinuha yun ni Ella at binuksan para lang magulat nang makita kung ano ang mga iyon. House and lot lang naman ang regalo nito sa kanila. Napaluha siya kasi para na rin silang ikinasal na tunay sa regalo nitong iyon. Sumunod na lumapit si Dustin sa kanila. Itong sa akin pre, namimilit ka eh. Nakangising sabi pa nito. European cruise naman ang regalo nito. Wow, grabe. Seryoso? Tunay ba to? Mulagat ang mata niya nang makita ang regalo ni Polo. Yes,
Sagot nito. Isang sasakyan na matagal na niyang iniuungot sa kuya niya ang regalo nito sa kanya. Lahat sila'y nagbigay ng regalo. Nakapagbigay na ba lahat? Tara na sa reception at kailangan na kami sa honeymoon. Sabi ng baliw niyang asawa. Natatawa si Ella na kinurot ito. Ang saya-saya niya ngayon. Kung sana ay wala nang katapusan ang lahat ng ito. Matapos ang kanilang kasal ay sa isang restaurant na pag-aari ni Caro ang kanilang tuloy. Best wishes to the newlywed. Ani Gio, nagsisunuran ng iba. Guys, kayo nang bahala dito. We are ready for our honeymoon. Sabi ni Rafael na agad niyang kinurot. Kailangan talaga ipagsigawan na mag-honeymoon sila. Este, honeymoon pala? Bakit baby? Virgin ka pa? Tudyo ng baliw. Naglalakad na sila papunta sa kanilang sasakyan. May driver na sila siguro kasi sa backseat din ito nagbukas ng pinto. Che, matagal mo na ako nasisid no? Sabi niya dito. Kala ko'y tatanggi ka pa eh. So, let's go? Tanong nito. Sino magdadrive? Tanong niya sabay turo sa driver's seat. We just wait for Manong Timmy. Sabi nito. So, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Ella. Sa resort ni Johan. Maganda dun. Malamig. Masarap magyakapan. Biro nito na ikinatawa ni Ella. Dapat na siguro siyang masanay sa usapang kahalayan nilang dalawa. Masarap din bang pumatong doon? Biro niya dito. Oh, naughty wife. Yes, baby. Tila kinilabutan siya sa topic nila. Ibang-iba kasi ang mood ng atmosphere nila ngayon. Marahil ay dahil sa katatapos lang ng kanilang secret marriage. Baka marinig ka ni Manong. Saway niya dito. Saan po tayo, sir? Tanong nito kay Rafael. Sa Villa Gracia. Sagot nito sa matanda. Habang daan ay panay ang joke nito. Joke na may kasamang panlalandi. Meaning, may pahipo at papisil-pisil ang loko. Malayo pa ba yun? Tanong niya dito. Malapit lang naman, baby. Maganda dun. Nakapunta na ako ng binyag ng anak ni Johan. Sabi nito. Anak? Taka niyang tanong. Akala niya kasi binata ang lalaki. Yes. Anak nila ng dati niyang kababata na namatay na. Sabi nito na ikinatango niya. Marami pa talaga siyang hindi alam sa mga kaibigan ng kanyang kuya. Kahit masabing halos kasama na niya ang mga ito habang lumalaki siya, ang dami pa niyang hindi alam sa buhay ng mga ito. Sabi pala ni Mommy, dapat by Monday nasa LA na ako. Sabi niya dito, ayaw niya sanang i-open up ang ganitong usapin ngunit kailangan maging handa silang pareho. Ang aga naman. Sige, susunod naman ako agad sa iyo doon. Sabi nito na ikinatuwa niya. Parang hindi na siya sanay na wala ito sa kanyang tabi lalo't ilang linggo na din silang hindi mapaghiwalay. Kailangan daw kasi ni Mommy at Daddy na asikasuhin ka agad. Walang katuwang si Kuya na mag-alaga ng kambal at kay Rich. Sabi niya dito. I understand. Basta kahit anong mangyari hihintayin mo ako doon. Yayariin kita pag may umaligid-aligid sa iyo doon. Banda nito. Parang gusto kong mayari. Pero niya dito. Mamaya, yayariin talaga kita. Sagot naman ito na pilyo ang iting nakabadha sa sulok ng mga labi. Nang pamarada ang sasakyan ay parang normal lang silang dalawa ngunit lingid sa kaalaman ng lahat ay sabik na sa isa't isa ang dalawang bagong kasal. Lalong-lalo na siya. Iba talaga pag legal na ang gagawin ninyo. Anong room ba? Tanong niya dito. 20 baby. Unahan tayo? Tanong nito. Kanya-kanya silang takbo na parang mga baliw lang. Malakas na halakhak ang pumuno sa lugar, lalo na nang muntik itong mapasubsob sa may halamanan. Untik nang mabawasan ang kagwapuhan ko dun ah. Tara na, sabay na nga lang tayo para mabawasan ang lamig. Malanding bulong nito. Wala tayong dalang damit. Napakagat labi niyang sabi dito. We don't need those. Sabi nito. Hala, hindi tayo nakapagpaalam sa mommy mo. Nangangambang sabi ni Ella dito. I already called them. You worry so much. Puna nito. Kasi naman biglaan ang alis natin kanina. Katwiran niya. Yes, biglaan pero tiyak naman. Sabi nito na inabala na ang sarili sa kakatingin-tingin sa paligid. Nang sapitin nila ang silid ay napanganga siya sa naabutan. Honeymoon suite kasi at may specialized na mga designs na mukhang ilang araw nang hinanda para sa kanila. Ang totoo, ilang araw ng planado ang kasal na to. Untag niya dito. Hindi kasi siya naniniwalang bago lang. Kung kanina siguro oo pero sa nakikita, ngayon mukhang planado. I planned it bago pa man ako makapagkitang muli. Amin ito.
Paano kung hindi pala ako pumayag? Naisatinig niya. Kung hindi ka pumayag, mapapapayag kita kahit gustahan pa tayo. Let's start now, baby. Bulong nito sa kanya. Mabilis na nayapo siya nito sa bawang at mabilis na sinakop ang kanyang mga labi. Mapusok at puno ng init at pagsuyo ang bawat paghagod ng mga labi nito sa kanya. Kanina pa, walang imik at tulala sa Ella. It's been 2 days simula na maikasal-kasalan sila. Kahapon ay umalis ito sapagkat nagkaroon ng emergency sa isa nitong satellite branch sa Sedan. Maayos naman ito nagpaalam sa kanya at natutuwa siyang gano'n ang ginawa nito. Batid nitong mamayang gabi na ang kanyang flight papuntang LA. Ngayon pa lang ay naiiyak na siya kasi napakabago pa lang ng ligayang natamasa niya, mapuputol naman agad-agad. 28 na siya ngayong taon. Baka humanap si Rafael ng mas bata sa kanya. Hindi niya kasi matiyak kung ilang buwan na itatagal niya sa LA. Ay naku ma'am, malas po kaya sa negosyo ang ganyan. Mahal ka naman ni si Rafael kaya kalma lang. Sabi ni Gwyneth. Umuwi sila kahapon sa Quezon. Ayaw niyang makapatay ng malantod. Sayang ang kanyang buhay kung papatulan niya si Hazel. Kaya nag-aya na siyang umuwi. Balak din kasi niyang asikasuhin ang kanyang negosyo bago siya umalis. Di pa kasi siya tumatawag eh. Alam naman niyang palos ako ngayon. Naiiyak niyang sabi dito. Sus, pabebe masyado. Oh, ayan tawagan mo na. Sabi nito, sabay abot ng cellphone niya. Nakailang ring na ang cellphone nito ngunit walang sumasagot. Muli siya nagdial at this time ay sinagot na nito. I'm in the middle of an important meeting. Don't ever disturb me. Sabi agad nito na halata sa boses ang pagkayamot dahil sa riging pagtawag niya. Napasa po siya sa dibdib sa narinig mula sa lalaki at para siyang tinadyakan sa mga sinabi nito kahit na hindi naman dapat. Okay, sorry. Sabi niya na pinunasan ng mga luhang pumatak sa kanyang mga mata. Pinunasan niya ang kanyang luha upang maikubli sa mga kasama. So nagkausap kayo? Tanong ni Krisa. Oo. Sige, babalik na muna ako sa bahay. Ayusin ko ng mga bagahe ko. Paalam niya sa mga ito. Nang makauwi ay wala siyang ibang ginawa kundi ang mag-iiyak. Masama ang kanyang loob sa katipan ngunit alam niyang matindi ang problemang kinakaharap nito ngayon. She is trying to calm herself para kahit papaano ay maging malawak ang kanyang pangunawa dito. They are not getting any younger. Alam niyang this time ay kailangan niya din na intindihin ang sitwasyon nito. Nag-chat siya dito para sabihin paalis na siya papuntang airport. Umaasa kasi siyang kahit ihatid man lang siya o ipahatid sa tao nito sa airport. Ngunit hanggang sa makasakay siya ng aeroplano ay wala ni anino ni Rafael o ng tao nito na naghatid sa kanya. Masama ang loob niya ngunit pilit niyang iniintindi na baka sobrang busy lang talaga nito. Habang lulan siya ng eroplano ay napasulyap siya sa singsing na kanyang suot-suot. Ang singsing na magiging pag-asa niya. Susunduin siya ng daddy niya sa airport pagdating niya ng LA. Abala kasi ang kuya niya sa ngayon lalo at malapit ng mag-1 taon ang mga bata. How are you anak? Untag ng daddy niya. Ayos lang po ako dad. Sagot niya matapos na yumakap sa ama. Nagkausap na kayo ni Rafael? Tanong nito. Tinignan niya kung may bakas ng disgusto sa ama para sa kanyang kasintahan o sa asawa niya. Hindi niya kasi tiyak kung legit ang kanilang secret marriage. Nakahinga naman siya ng maluwag nang mapunang hindi naman. Opo, Dad. Sagot niya. So, when he is planning to marry you? Tanong nito na ikinapula ng mukha niya. Dad, saway niya dito. Bakit? You're both in the right age now. Settle down. Noon nga halos pilitin niya ako na ipakasal ka sa kanya eh. Sabi nito na naiiling. Naalala niya secret wedding na nangyari nung nakaraan. Sana totoo iyon para at least may assurance siya sa kanilang relasyon. Di ka na nakaimik? Di pa ba nagpo-propose? Tanong ulit nito. Hindi pa namin napapag-usapan? Sabi niya na lang. Nang makarating sila sa bahay ay ganoon din ang naging tanong ng kanyang mommy at kuya niya sa kanya. Wala si Lander at may ginagawa itong malaking kumpanya sa Europe kasamang ilang kaibigan nito. Mabagal-bagal na naman ang gagong iyon. Iiling-iling na sabi ng kanyang kuya. Pilit niyang inaaliw ang kanyang sarili sa pag-aalaga sa kanyang mga pamangkin. Kahit pang ang isip niya ay nasa ibang dimensyon ng mga sumunod na sandali. Hoy Ella, tinatanong ko ni Mami kanina ka pa tulala dyan. Sabi ng kuya niya na tinapik pa siya sa balikat. Ha? Tanong niya. Sabi ko, kumusta ang mommy ni Rafael? Tanong ng mommy niya na ikinalangon niya dito.
Paano nitong nalaman na nagkita sila ng mommy ni Rafael? Paano niyo nalaman na nagkita kami ng mommy ni Rafael? Ayos lang naman po siya. Sagot niya dito. She just tagged mom and dad. Welcome to the family daw. Nanunuksong sabi ng kanyang kuya. Oh, tanging niyang nasabi. Hindi niya alam ang bagay na iyon. Yes. Oh, talaga. Tapos mukhang LQ agad kayo sa pagkakatulala mo. Chuck, may away kayo no? Ani ng kanyang mommy. Sumamangod siya, lalo na maalalang hindi niya ito makontak simula kahapon. Hindi kasi siya tumawag man lang simula kahapon nung umalis siya. Sabi niya. Ngayon, alam mo na ang nararamdaman niya nung tago ka ng tago. Sabi ni kuya. Baka umanap niyo ng babaeng hindi layas. Ani ng kanyang dad. Daddy naman eh. Nag-aalala na nga ako. Inis siyang napapadyak kung bakit kasi hindi man lang nag-chat ang lalaking iyon. Ganun ba kahalaga ang negosyo nito na kahit ang i-chat siya ng hi ay hindi nito magawa? Yan, pakipot pa kasi. Kakaganyan mo, tatandang dalaga ka talaga. Ani mommy. Umasa na naman iyon sa akin. Kaya kahit mag-asawa na kayo agad-agad ay ayos lang sa akin anak. Mas gusto ko mapunta ka sa kagaya ni Villanueva. At least alam kong kakayanin niyang rendahan ng pagiging moody mo. Ani daddy. Namula mukha niya sa sinabi ng kanyang ama. Kung alam lang nito, sa sobrang randa nga ni Rafael ilang gabi siyang puyat sa kakagapang nilang dalawa. Halos ilang oras lang ang nagiging pahinga niya sa gabi, lalo at minsan, ilang round din ang nagagawa nila. Naku dad, huwag mo nang dagdagan ng init ang ulo niyan. Baka mamaya magkumahog nang bumalik ng Pilipinas. Biro ng kanyang kuya. Ilang buwan niyo po ba ako balak na magstay dito? Tanong niya. Mabuti na yung may ideya siya. 1 buwan lang naman anak, o baka nga ilang linggo lang. Kahit itanan ka na ni Rafael, pagkatapos ay walang problema sa amin. Sabi ni daddy. Medyo ayos na naman ang kanyang pakiramdam. Meaning, hindi na siya nag-iisip ng kung ano-ano mga negatibong bagay tungkol sa nobyo niya. Halika dito baby Ryle, we will change your diapers. Sabi niya sa pamangkin niya. Kakawag-kawag naman itong lumapit. Tata, mommy. Ta. Sabi nito. Natatawa niya naman itong pinupog ng halik. Ikalawang araw na niya sa OA at wala pa ring chat mula sa lalaki. Kaya naman tuwing gabi ay pag-iyak ang kanyang duty. Dagdag pa sa isipin niya ay ang pag-iisip ng tungkol sa kanyang dinadala. Buntis siya. Hindi niya nga lang tiyak kung ilang linggo na. Nahihiya siya magsabi sa kanyang mga magulang lalo at hindi na nagpaparamdam si Rafael. Tulala ka na naman. Hindi pa ba tumatawag? Untag ng kuya niya. Malungkot niya itong nilungon. Nasasaktan siyang isipin na baka nagsawa na nga itong maghintay sa kung kailan siya pwedeng bumuo ng pamilya. Ang isa pa sa bumabagabag sa kanya ay ang iilang larawan nito na kumakalat sa mga society pages na engaged na ito sa isang anak ng business partner nito. Kung sakaling totoo iyon ay wala siyang magagawa. Ngunit paano ang batang nasa sinapupunan niya? Hindi na siya tumawag simula nang umalis siya. Sabi niya. Wala explanation? Usisa nito. Umiling siya. Maski chat nga nung araw na umalis siya ay wala. Huwag mo na masyado isipin iyon. Maayos niyo yung dalawa. Kung gusto niyong maunang maikasal sa amin na Rich ay ayos lang. Kasal na naman na kami. Sabi ng kanyang kuya Lindan. Maski text nga'y wala kasal pa kaya? Himutok niya. Hindi niya mapigilang hindi mapaluha lalo na nang maalala ang mga larawan na nakita niya kahapon. Sus, mga tampuhin. Sabi nito na bahagyang ginulo ang kanyang buhok. Pag hindi siya tumawag hanggang bukas, makikapag-break na ako. Para naman at least hindi na ako nag-iisip sa kanya. Inis niyang sabi. Sus, ang gaan ng problema niyo i-break agad? Sabi nito. Baka kasi totoo na mga nasa society page. Malungkot niyang sabi dito. Nang gabing iyon ay wala pa ding chat mula sa lalaki. Sa sobrang inis niya ay nag-type siya. Break na tayo. Yun ang text niya at sinandagad. Wala pang ilang segundo ay nag-reply na ito. Samantalang magta3 linggo na itong walang paramdam sa kanya. Okay, if that's what you want. Yun ang reply nito na ikinahagulhol niya. Ina-expect niya kasi napapalang ito sa tagal ng pagtitiis nito sa paghihintay sa kanya. Baka bang hinayang. But it seems that hindi na siya nito kailangan pa sa buhay nito. Dahan-dahang iminulat ni Ella ang kanyang mata. Napakurap-kurap pa siya nang mapunang nasa gitna siya ng ilog at nakasampas sa isang bato. Buhay siya. Yun ang naisip niya. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang mapuna kung ano ang maaari niyang kabagsakan. May tila umiikot sa ilalim ng bato na tubig. Napaiyak siya. Takot na takot siyang gumalaw at baka mahulog siya.
Kung kanina'y handang-handa na siyang mamatay, ngayon naman ay nahihintakutan siya. Halos wala ng boses na lumabas sa kanyang mga labi. Nanunuyo ang kanyang lalamunan. Maya-may nakita niya ang pagdaan ng guard. "Help!" Sigaw niya muli, ngunit tila walang narinig ang guard. "Oh, Holy Mother of God! Help me!" Tigpi-tigpi ang pawis niya, lalo na nang mapansin na unti-unting pagdulas ng kanyang pagkakaapak. Dahan-dahan siya sa kilos niya sa takot na baka lalong lumihis ang apak niya. Nangangalay na ang kanyang mga paa at kamay sa kanyang pwesto. "Help!" Muli sigaw niya, ngunit kagaya kanina ay tila walang nakakarinig sa kanya. Naalala niya ang mga nangyari kani-kanina lang. Napaiyak na naman siya. Uwang-uwa siya sa kanyang sarili. Hindi niya lubos akalain na magiging ganoon kadali ang magiging panghusga ng kanyang pamilya. Nabuhayan siya ng loob nang makitang unti-unting pagliwanag ng kalangitan. "Help me, please!" Halos paus na siya. Dala marahil ng pagod at gutom na kanyang nararamdaman. Muli niyang iginala ang kanyang mga mata. Nagbabaka sakali na may makita siyang tao na magliligtas sa kanya. Sinubukan niyang gumalaw ngunit malimpaa ang kanyang naiapak. Sa halip kasi na kanan ay ang kaliwa ang kanyang naihakbang. Paghawak niya sa kabilang bahagi ng bato ay dumulas na ang kanyang kamay. Malakas siyang napahiyaw nang tuluyan ang nahulog ang kanyang katawan. "Ella! Hoy, Ella! Gising!" Dinig niyang tawag sa kanya. Napadilat siya. Napaluha siya ng mabungaran ng kanyang mommy na tila naguguluhan sa kanyang naging reaksyon. "What's wrong, anak?" Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Yumakap siya na mahigpit dito at humagulhol. Akala niya talaga ay totoo na ang lahat. Akala niya iniwan na siya ng lahat. Yun pala'y panaginip lang ang lahat. "Lyndon, magdala ka ng tubig dito!" Sigaw ng mommy niya sa kuya niya. "Ano nangyari, anak?" Tanong nito sa kanya. "Nanaginip po ako ng masama, mommy." Pagkukwento niya dito. "Sus, akala ko na may kung ano na. Huwag ka kasi mag-iisip ng masama. Magdasal ka bago ka matulog." Sabi nito. "Oh, ito na yung tubig." "Nagtataka kasi kami sa'yo kanina, bigla kang tumili. Ang bilis nga ng takbo ni mommy, hindi halatang may rayuma." Biro ng kanyang kuya. "Nanaginip kasi ako ng masama." Sabi niya dito. Yan ang napapala sa kakaisip ng masama kay Rafael. "Hala, nasa baba pala yung ex mo." Sabi nito na ikinamulagat niya ng mga mata. "Hinanap ako?" Mahina niyang tanong dito. "Hindi. Hala siyo, break na kayo, gusto mo pang hanapin ka? Matindi ka din." "Wala akong sinabing ganun." Irap niya dito. "Sus, kunwari pa tayo eh. Ano, sasabihin ko bang nagbago ng isip mo?" Panunokso nito sa kanya. "Nino, kahit hindi ko na siya makita, baka alam ko, mabubuhay ako kahit wala siya." Ingos niya. Napahaplos siya sa kanyang tiyan nang maisip ang batang nasa sinapupunan niya. Kailangan niya ito sa buhay nila ng anak niya, ngunit ayaw niya ibaba ang kanyang pride, lalo na tuwing naiisip na malapit na itong ikasal sa anak ng kaibigan ng pamilya nito. "Bumaba ka na, anak. O nga pala, pwede ka nang bumalik ng Pilipinas. Anytime mo gustuhin." "Ilang buwan na ba yan?" Tanong ng mommy niya na inginuso ang kanyang tiyan. Tama nga sila. Marahil ay makakapagtago ka sa ibang tao pero hindi sa iyong ina. Naglilihi siya ngunit ingat na ingat pa din siyang malaman ng mga ito ang kalagayan niya, lalo't hindi pa malinaw ang kanilang estado ng ama ng kanyang ipinagbubuntis. "Hindi ko po alam eh." Malungkot niyang sagot sa kanyang mommy. "Tara na, bangon na, baka kung ano pang maikanta nun sa daddy mo. Ikaw din." Pananakot nito. Napabalik ko siya ng bangon. Pagbaba niya ay nandoon nga ang lalaki. Tila lalo itong naging gwapo sa kanyang paningin. Nag-iwas siya ng tingin na magtama ang kanilang tingin. "Hi po, tita." Bati dito sa mommy niya. "O Rafael, iho, matagal kang hindi nagparamdam ah." Sabi ng mommy niya na sumulya pa sa kanya. "I need to fix things po. At ngayon palang nagkaroon ng time na gumala." Sagot nito. "Kamusta naman mga magulang mo, iho?" Untag ng daddy niya sa lalaki na nanatiling nakasunod sa kanya ang mga mata. Paano niya nalaman? Simple lang, may CCTV sa likod ng ulo niya. Charot. Pasimple din kasi siyang nakatingin dito. "Ayos lang naman po, tita. May dala po pala akong pasalubong sa ex ko po. Baka gusto niya kamo ng dried mangoes." Sabi ng lalaki. "Ah, may ex ka dito, pre?" Natatawang tanong ng baliw niyang kuya. "Ah, oo. Break na daw kami." Sabi naman ng lalaki.
Sayang, may bar na malapit dito pre. Magaganda mga babae dun. Sabi ng kuya niya. Hindi niya mapigilang tingnan ng masama ang kuya niya. Alam niyang sinasadya nitong inisin siya lalo at sulos na sulos siya. Maisip niya pa lang na may ibang babae na ito. Silosong mapapangasawa ko pre. Pas muna ako sa mga ganyan. Mahirap matulog pag galit eh. Kung di lang bumagyo baka 1 linggo pa ako lumipad papunta sa fiancé ko. Sabi nito. Siya naman ay parang naiiyak na dahil mukhang totoo nga may fiancé na itong iba. Oh Ella, saan ka pupunta? Tanong ng daddy niya. Sa labas, maghahanap ng lalaki. Inis niyang parunggit dito. Ako Rafael, baka gusto mong i-date ang dalaga ko, malapit na ito mag-expire eh. Ani ng daddy niya. Dad! Saway niya sa daddy niya. Sure tito, it's a pleasure to date my ex. Biro pa nito. So, naging kayo talaga? Oo, malihim ka talaga anak. Isama mo ito sa bahay niya sa Chicago. Naboboard na ito dito eh. Sabi ng mommy niya. Mommy, hindi ako naboboard at wala akong balak na makapag-date. Tanggi niya dito. Ayaw niya na maging sanhi ng kabiguan ng iba kaya iiwasan niya ito hanggat gusto niya. Bakit? Natatakot kang baka matukso ka? Tanong ng lalaki na magaling talaga sa tactics na ganito. Hindi ako natatakot. Di naman kita mahal. Pagmamatigas niya. Di mahal pero kanina mo pa binalak na sunggaban. Yun naman pala eh. Bakit natatakot kang sumamang makapag-date sa akin? Taas ang kilay na tanong nito na ikinasakit ng kanyang ulo. Balak niya kasi itong iwasan sa abot ng kanyang makakaya. Rafael, walang matinong mag-ex na nagde-date no? Inis niyang sabi dito. Meron. Tayo. I don't see anything wrong about dating your ex. Tsaka sabi mo nga wala ka na naman ang nararamdaman sa akin, di ba? Seryosong sabi nito. Oo nga. Okay, fine. Makikipag-date ako pero no touch. Singhal niya. Sus, huwag kang maniwala pre. Free touch na yung kapatid ko't malapit na yung ma-expire. Ani ng kanyang kuya na bugaw. Di man lang pinapagalitan ng daddy niya ang kapatid na parang ibinubugaw na siya sa lalaki. Pag-iisipan ko muna pre. Di na daw ako mahal eh. Sabi ng lalaki. Sus, ilang gabi. Hindi na nito na ituloy ang pambubuko sa kanya dahil maagap niyang natakpan ang bibig nito. Oo na, diba? Kasama na. Doon ka na muna sa labas, maliligo pa ako. Inis niyang sabi dito. Sus, kung isama mo na lang kaya ang ex mo sa paliligo mo para maiba. Biro ng kapatid niya kaya binatunan niya ito ng kanyang tsinelas. Daddy, si kuya oh. Napakabugaw. Inis niyang sumbong sa kanyang daddy. Ligo na, baka isipin kung gusto mong samahan kitang maligo pag magtagal ka pa. Sabi ng gunggong na lalaki. Tumalikod na siya at umakyat sa kanyang silid. Puno ng tanong ang kanyang isip kung ano ang rason kung bakit hindi ito kaagad na nakasunod.